Sabi ni Uncle. Uncle lang tawag ko sa kanya, baka tirahin siya ng mga kwan. Nagbabalat sibuyas lang siguro sila mga public officials. Doon nga siya pagpapatawag sa mga vloggers. Actually, sinabi naman ng Korte Suprema, when it comes to the performance of your duties, dapat, di ba? Dapat hindi ka balat sibuyas. The citizens has the right na i-criticize ka. Di ba? Bakit nagtataka ako rito sa mga politiko ngayon, no? Ayaw nilang nakikriticize. Ayaw nila. Ano yan eh. Kaya nga ang mensahe ko sa administrasyon ni Pangulong Bongbong, there was a time wherein ikinampanya ka namin. Lilinawin ko lang. Kinampanya ka ng mga ordinaryong tao. Mga hindi vloggers, mga hindi monetized. Kinampanya ka. Ako, I want to be monetized, pero not as a political vlogger or what. Nagsasabi-sabi lang ako kasi gusto ko lang ilahad dyan yung aking dismay sa inyo. Nakakadismaya kayo eh. Diba? At ano naman masama dun, dapat alam nyo pag may nadismaya, pag ikaw ay public servant, pag may nadismaya sa'yo, imbis na magsisinungaling ka na hindi kadismaya yung ginagawa mo, patutunayan mo yung katotohanan. O kung meron mang nakasakit sa'yo, sagutin mo. Alam nyo, ulitin ko, tuloy ko yung narrative ko. Tuloy ko yung sinasabi ko. There was a time wherein may mga ordinaryong Pilipino nakikipagbardagulan, pinipersonal ng mga paid troll farms. They're being threatened just for defending you, Bongbong. President Bongbong. Because, take note of this, because gusto namin ng continuity nung ginawa ni Pangulong Duterte. Ano nyo yan pati yung mga alipores mo that deviated from that, unitim kayo, puta siya. We wanted a continuity, a safer place para sa mga mamamayan. The feeling of safety, the dignity of the Filipino na binigay ni Pangulong Duterte. And I think, hindi nyo yan mababayaran yung ginawa ni Pangulong Duterte. Anyway, so, malinaw sana sa inyo yon, kaso mukhang hindi. Maraming mga binuli. Meron pa yata nagpakamatay ng panahon ng eleksyon dahil binubuli ng mga pinklawan. Defending you, Bongbong. President Bongbong. Yung freedom namin noon, feeling namin is being curtailed o being trampled upon. Our freedom of speech to support you is being trampled upon during the time ng campaign na yun dahil talagang binuhos ng mga pinklawan yung kanilang makinarya para gibain ka because it's very easy na gibain ka. Lahat kami lumaki na Marcos masama, Marcos masama, Marcos magnanakaw. Yun ang sinasabi naman ng history eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng i-cyber libel yun dahil nasa Guinness World of Records yung pamilya mo. Bilang isa sa pinakamalaking pinaka-corrupt na government. Yun sinasabi. But nevertheless, kaming mga stupid Filipino, we are willing nung panahon na yun na ipalit na nakalimutan yung paninira sa'yo. No matter how worst. Dahil tinabunan ng worst sila yung ginawa nila. That's why we supported you. Especially those politicians aligned with the NPAs na gustong gibain yung gobyerno ng tatay mo. We were able to recognize it. Me as a former activist, I was able to recognize na walang gagawin. And we hoped, may talsik palaway, we hoped na gagawin mo yung tama para sa Pilipino.
And isa sa mga tama na yun is to not attack President Duterte and his allies. Ako lagi kong kine-claim na DDS ako. Wala akong ka-chat na grupo ng mga DDS. Wala akong ganon. I'm just an ordinary Filipino like most of us. We just claim to support Pangulong Duterte because he provided dignity and safety para sa mga Pilipino na hindi nyo kayang gawin. Ba't hindi nyo suportahan kung hindi nyo naman kayang gawin? Ba't di nyo tularan? Ba't di nyo gayahin? Kahit hindi nyo naman matapatan, ang problema sa inyong mga epal, kayo gusto nyo lagi kayong lamang sa perception ng mga tao. Inuuna nyo lagi yung politika, ngayon, yung ginagawa nyo, pati sa mga vloggers na yan, yung mga ginagawa nyong yan, ayan na naman si President, inalaw mo na naman, ipapatawag yung mga vloggers. Putang ina, freedom of speech, kinocurtail nyo. Reklamo namin yan nung time na nagsasalita kami para sa'yo. Para ikampanya ka. Ngayon, siyang ginagawa mo dyan sa mga vloggers na yan. And hindi na issue rito kung kumikita ba yung vlogger o hindi. Gusto ko nga kumita sila para maraming magsalita. Dapat maraming magsalita. Di ba alang naman kayo lang o yung mga bayaran nyo lang. At saka bakit yung mga pro-Duterte vloggers lang ang pinapatawag? Bakit hindi nyo ipatawag yung mga bayaran nyo? Ay, hindi pala. Sorry. No basis. Bakit hindi nyo ipatawag yung ibang vloggers na pabor kunwari sa'yo? Sa Marcos o yung mga pabor sa liberal. Kasi kung gusto nyong gumawa talaga ng batas, kayo namang Quadcom, ipatawag nyo lahat. What are the standards na gagawin natin para sa kung gagawa man tayo ng batas? Na alam naman natin, lalo na kayong batas na magagawa na matino. Hindi matitino yung isip nyo, paano? Tayo puro unconstitutional lang yung gagawin. Tang inong yun. Alam nyo, kaya ngayon, mabalik ako kay Pangulong Marcos. You lost the opportunity to redeem your family name. You lost that opportunity. And maaaring manalo yung mga kaalyado mo na nasa mga lokal na kumakampi lang sa'yo. Pero rest assured, dudurugin ka rin yung mga yan pagka convenient na sa kanila. Kaya, I'm telling you. And si Martin Romualdez, speaker, I just hope na mukha namang nakakatulog ka ng maayos sa gabi. I just hope you start caring for the Filipino. Lahat kayong politiko. Kasi at the end of the day, alam nyo, lagi kong sinasabi to, ano man yung makuha mong glory dito sa lupa, glory, pera, recognition, titulo, hindi mo yan babaunin sa langit. Hindi mo yan babaunin sa langit o sa impyerno. O kung di ka naniniwala doon, di okay lang din. Diba? You start, sana, alam nyo, you start doing something good. Hindi yung papalabasin mong good tapos nangungurakot ka naman o gagawa ka ng something na makikinabang ka immensely and then gagawan mo ng katwiran na you're actually doing something good pero hindi. Ulitin ko, base sa comment ni Sir Wilson, no? Di kayo dapat balat sibuyas Artista nga o sino mang taong ilalantad niya yung sarili niya sa publiko. Tinatanggap yung kritisismo. Kahit gaano kasakit, madalas personal pa. Paano pa kung ikaw ay public servant at hindi naman natutuwa yung mga taong bayan sa mga sinusulong nyo o sa trabaho nyo o sa ginagawa ninyo? Paano pa kung yung mga kilos nyo may provides a perception for us ordinary Filipinos na kayo ay nangungurakot? Di ba? So anyway, God bless the Philippines.